Maliban po kay Laila Sabadilima mga kababayan, mayroon pang isang kampon si BBM na kontra dito sa isinagawang peace rally ng INC. At ito ay walang iba kundi ang dinosaur na si Juan Ponce Enrile, ang 100-year-old na politician mga kababayan. At anya, etong ginawang rally ng INC ay wala daw itong maidudulot na mabuti. Bagkos nagdadala pa daw ito ng kapahamakan, detrimental mga kababayan dito sa ating panggobyerno. Bakit naman daw nakikisawsaw ang mga iglesia na ito dito sa mga proseso ng panggobyerno? Kagaya ng impeachment, na isa lang man daw itong impeachment mga kababayan na paraan para maalis ang mga kurakot sa gobyerno. Galing from the words of the pork barrel king mga kababayan. Na by the way, napawalang sala pala under the BBM administration. At na-absorb naman ni BBM bilang kanyang Chief Presidential Legal Counsel. Isa din ito sa mga nag-a-advise kay BBM mga kababayan. Well thought. Well thought ni Enrile si BBM. Si Enrile na may issue ng kurakutan. Dati kaya nga nakasuhan plunder. Well thought ba si BBM na ngayon mga kababayan ang issue ay pangungurakot din? Diyos mio, panoorin niya po. Binatiko si dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang pagtutol ng Iglesia ni Cristo sa sinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit daw nakikisawsaw itong iglesia mga kababayan? Matatandaang nagdaos ng nationwide peace rally ang INC para daw suportahan ang panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na huwag i-impeach si VP Sara. Ang tanong mga kababayan, bakit nakapagsalita si Enrile niyan? Tapos, ang nakakatawa pa, approve pa dyan si BBM mga kababayan sa pananaw ni Enrile. Tapos sabay cambio na maganda din daw itong ginawa ng INC ganyan, si Chibureche. Double talk mga kababayan si BBM. Pero banat ni Enrile, tila masyadong kumpiyansa ang iglesia na kaya nilang impluwensyahan ang mga constitutional process katulad ng impeachment. Pakialamero daw mga kababayan ang INC. Babala pa ng dating Senate President, hindi maganda ang kalalabasan kung magpapa-impluwensya ang gobyerno dahil lang sa idinaos na rally ng INC. Gusto ni Enrile mga kababayan tuloy ang impeachment. Hindi naman daw nangangahulugan na makukulong agad kung magkakaroon ng impeachment. Hindi pa naman ngayon. After ma-impeach mga kababayan, saka palang makulong. Galing mismo mga kababayan na dapat kulong yan si Enrile Billion ang pinag-uusapan na pork barrel mga kababayan, PDAF scam. Dahil mekanismo lamang ito para patalsikin ang mga opisyal na mapapatunayang lumabag sa batas. Coming from the words of the napakalinis mga kababayan, Sa ambush interview sa Pangulo kanina, sinabi ni approve approve si BBM sa sinabi ni Enrile. BBM na tama raw si Enrile. Na tama. Bagamat yung mga una nilang mga pronounced kababayan na supported daw nila yung peace rally ng INC, pero sa tingin natin, ito talaga ang kanilang saloobin. Itong sinabi ni Enrile na huwag kayo makisawsaw dito INC sa panggobyerno. Yan talaga ang kanilang gusto sabihin. Gaya ng sinabi ni Saba, kayo minority. Pwedeng maging very detrimental president o detrimental, mapanganib. Ang ani ay lohika ng INC rally. Parang iba daw mag-isip mga kababayan. Iba daw ang logic Tila mapanganib na logic. Naparating daw kasi nito na wag nang sumunod sa due process kung saan. Nagsalita pa ng due process ang mga animal. Kaya nga nagrally ang INC dahil wala na kayong due process dyan sa Kongreso. Tapos ngayon due process pinagsasabi. Impeachment ang paraan para mapanagot at matanggal sa pwesto ang isang opisyal na may mga paglabag. At how about that? Yung mga baboy dyan mga kababayan, tambaluslos. Yung isa pang, ay Diyos mayo, yung party list sa tingog mga kababayan na isa ding udas, singag-ngag. Ito ang dapat ma-impeach. Ng Kongreso, natugunan ang inihaing impeachment complaint. Sabi pa ng Pangulo, duda siya na uusad sa ngayon ang impeachment laban kay... Yun palang ibig niya sabihin mga kababayan, huwag mo na i-impeach sa ngayon. Dahil nagkukulang na tayo sa panahon. Kung mayroon ka palang panahon, BBM, kung wala pang eleksyon, okay lang sa'yo. Malamang. Sara, lalo't paparating na ang eleksyon. Kaya mahihirapan na ang mga mambabatas na makabuo ng quorum dahil
tutok na ang ilan sa kanila. Too late na. Tapos na nagpakita ng puwersa ang INC mga kababayan at sobrang lakas. At natatakot na sila mga kababayan dahil hindi iboboto ng INC ang mga kandidatong susuporta sa impeachment. Sige, ituloy nyo pa rin. Sa pangangampanya. He is right. There is a consequence to tama daw si Enrile mga kababayan, sabi ni Ngagnag. there will be a precedence and it will be Problematic. Very problematic. Wow, very problematic. But but I still think that now even if if Congress is mandated to process this Congress doesn't have the House doesn't have a choice. Eto na nga sinasabi natin mga kababayan. Itong budulan na pinagsasabi ni BBM. Di ba nung una sabi niya, it's a tempest in the teacup, storm in a cup. Sinasabi niya sa mga kongresista, huwag niyo na ituloy yan. Pero eto na. Kung gusto niyo ituloy niyo. Double top. And the Senate doesn't have a choice. Wala kayong choice kung andyan na yan. Impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the now is not the time daw mga kababayan dahil nagigipit na sila sa oras sa pangangampanya. go through that. Eto na yung reaksyon ng Malacanang dun sa pumalag ang INC mga kababayan dito sa pahayag ni Enrile. Sabi Mr. Dinosaur. Enrile na yung rally ng INC na yan ay merong hindi magandang epekto yan na pang matagalan. Sa mga Marcos. Alam nyo naman itong mga Marcos ay takot dyan sa mga crowd mga kababayan ganyan. Na-trauma na mga kababayan. Kaya ba ng Pilipinas yan? Hindi ko na maintindihan. Ano kaya ang epektong hindi maganda? Maganda nga ang naging epekto, di ba? As a matter of fact, tinutulungan nga kayo ng INC na mapigilan ang gulo dahil sa oras na mapatalsik nyo si Sara via impeachment, talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Pasalamat kayo sa INC. Nagsulong ka ng kapayapaan ng pagkakaisa. May hindi magandang epekto. Sabi sa kanila lang. Sa kanila, Manong. ng presidente, ayos yan. Sabi ng vice president, salamat. Sabi ng mga senador, maganda yan. Sabi ng pulis, mapayapa. Okay naman, walang gulo. Malinis pa. Walang basura. Tapos biglang nagsalita si Enrile. At inaprobahan naman ni Bangag. Ano kayang... Eto, ang sabi ho ng Malacanang, Executive Secretary Lucas Bersamin, yan ang unang pahayag nila mga kababayan ha, Bersamin. stressed that the President has always nurtured a culture of open ventilation. Yan kasi mga kababayan walang official na spokesperson si BBM, kaya kung sino-sino na lang ang nagsasalita. Pero ang sabi ni BBM nung pagkapo niya ako na mismo ang magiging spokesperson ko. Direkta sa akin. Pero may mga importanteng mga event mga kababayan, tapos kailangan ng statement niya, hindi mahagilap. Ewan lang natin kung saan nagpupunta. Of ideas within the cabinet. Ang sabi niya ay ang Pangulo naman open sa iba't ibang idea sa gabinete. Yang sinasabi ni Enrile na yan ay isa lang yan sa mga... Sa tingin nyo mga kababayan, walang basbas ng Malacanang yan, yung birada ni Enrile sa INC. Pinadaan lang nila kay Enrile dahil hindi na yung tatakbo si Wrangler, Dinosaur mga kababayan. Hindi na yan masisira ang imahe dahil matagal lang sira. Maraming ideya. In this way, policy making is enriched. Mas nagiging maganda daw ang paggawa ng mga policy by diverse views. Si Bersamin ang nagsabi niya. Ibang mga pananaw resulting in decisions distilled from a wealth of varied experiences. Dina-justify nila mga kababayan na mga birada ni Enrile. Pero mga iba-ibang mga mga opinion daw mga kababayan. Pero bakit nyo inanunsyo? Dahil kapag na-a-announce yan mga kababayan, yan ang official statement ng Malacanang. Chief Presidential Legal Counsel. Ibig sabihin, binasbasan ni Ngagnag. Yes, different disciplines and special expertise of those who contribute. It is in this spirit that Secretary Enrile came forward with his views. Ay ginagalang nila yung, siguro dahil naman legal counsel at medyo may edad na, okay lang, hindi naman nila sinansala si Enrile at inopen. Wala kayong kwenta. Siya ba ang presidente? Siya na lang ang magpresidente kung hindi pala siya magpapapigil na magsalita mga kababayan na ang lahat ng lalabas sa kanyang bunganga is magiging official statement ng Malacanang. Lang nila. Pero eto ang tanong, naniwala ba
ang Malacanang, ang Pangulo, na mayroong masamang epekto yung rally ng Iglesia ni Cristo? Naniwala. Sinabi na niya, mayroong detrimental effect at very problematic. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na bumuelta sa Enrile at Singagba sa rally ng INC? Post your comments below.